Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na iyong ipinagkaloob po sa amin, yung panibagong buhay at panibagong pag-asa na ibinigay niyo po sa amin sa araw na ito. Naway sa araw na ito po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming gabayan at patuloy niyo po kaming ingatan. At ngayon ay muli po kami nagsama-sama na iyong iniligtas at inubos ng iyong mahalagang dugo para sa aming mga kasalanan at iniligtas po kami. Ngayon nagkatipon-tipon po kami para po sa iyong pangalan at para matugunan ang aming pangangailangan espiritual na buhay habang kami po ay nanatili sa mundong ito. Alam po namin, Panginoon, na naghihirap kami sa sitwasyon po namin ngayon dahil sa mga pag-uusig, dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan namin sa aming pananampalataya, ngunit nariyan ka pa rin upang palalahanan at gabahin po kami sa pinagdadaanan po namin sa aming buhay Kristiyano. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng sakripisyo po ninyo para po kami ay maligtas at upang makasama po ninyo sa walang hanggang kaharian sa langit. Ngayon, nagkakatipon-tipon kami upang purihin ka sa lahat ng sakripisyo na iyong ginawa para po kami ay maligtas. Dinadalangin po namin, Panginoon, yung paparating po namin Grand Bible Seminar sa buwan na ito. Naway tulungan niyo po kami sa pagbabahagi ng iyong banal na salita sa lahat ng mga taong naliligaw at gusto niyo po silang maligtas. Dinadalangin po namin na ang bawat naimbitahan po ng bawat kapatiran ay buksan niyo po ang puso po nila at makarating po sila sa pakikinig ng iyong banal na salita. Naway yung mga brothers and sisters na patuloy niyo pong ginagamit sa iyong banal na gawain, dinadalangin po namin na patuloy niyo po silang ingatan at palakasin ang kanilang pangatawan at higit sa lahat, palakasin din po ang kanilang espiritual na kalagayan sa iyong harapan. Dinadalangin po namin, Panginoon, na yung mga kapatiran na dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, tulungan niyo po sila at gabayan sa kanilang pinagdadaanan po, Panginoon. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay po, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ni Santiago. Sa aklat po ni Santiago, chapter 1. Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Okay, so kung nariyan na tayo, sama-sama po natin itong basahin. Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 4. Basahin po natin ng sama-sama. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Okay? So, alam po natin na ilang beses na po tayo nakakarinig po ng sakripisyo, pagsubok, and then pag-ibig, mga pag-uusig, na bilang Kristiyano na pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Pero, kung mapapansin po natin sa aklat po ni Santiago, so ito po ay maiksi lamang po yung aklat niya, di ba? Hanggang chapter 5. Pero kung maintindihan natin at maunawaan po natin yung binabahagi po ni Santiago para po sa ating mga Kristiyano, so nandoon po yung pagtitiis niya at saka yung pagtsatsaga. So nandoon po mismo, pinapaliwanag po sa atin kung paano po mamuhay yung isang Kristiyano habang siya po ay naglalakbay sa mundong ito papunta po sa kaharian ng Diyos. Kaya sa pamamagitan po ng aklat ni Santiago, so nandito po yung sa kabila ng ating pananampalataya, so meron pong sa likod dito, meron pong kailangan malaman po natin yung sa likod ng pananampalataya. So sa likod ng pananampalataya,
So, kailangan, meron po tayo doong pagtitiis at saka yung pagtsatsaga. Di ba? So, sa buhay natin, marami po tayong tinitiis at marami po tayong kailangan pagtsagaan. Di ba? So, halimbawa lamang po, so yung isang nanay na nagdadalang tao, so nagtitiis po siya. Di ba? Na sa loob ng 9 months ay nagtitiis siya na nagdadalang tao. Di ba? So, mahabang panahon yung kanyang pinagdadaanan sa ganong proseso ng pagdadalang tao. And then, lalong-lalo na rin, yung ating mga magsasaka. Di ba po? So, marami po silang ginagawang proseso para sa pagtatanim ng gulay, pagtatanim ng palay, at kung ano-ano mang saring ginagawa po nila. So, sa pamamagitan nito, sa aklat po ni Santiago, sinasabi niya po dito, mga kapatid, itinuturing ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. So, ibig sabihin, yung pananampalataya natin, na simula nang tayo naligtas, so may mga pinagdadaanan po tayo na dapat natin malampasan ang lahat ng ito. Diba? So, hindi po ipinangako ng Diyos sa atin na kapag save na tayo, ay maging maganda po yung buhay po natin. O maging successful na po tayo sa ating buhay dito sa mundong ito. Pero ang plan po ng Diyos ay maging successful tayo sa ating Christian life hanggang sa wakas ng panahon. So, dahil alam natin na sa panahon natin ngayon ay nasasaksihan po natin yung mga bagay na ibinigay ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat po sa langit. Di ba? So, nangyayari na po sa panahon po natin ngayon. So, kailangan pagtitiisan po natin yung mga ganung bagay na nakikita po natin. Hindi na po yun maging bago po sa atin. Dahil in advance na po ng Diyos kung paano po maging handa yung mga Krisyano. Kaya sa pamumuhay natin araw-araw, so dapat huwag po tayo mawalan po ng pag-asa kapag dumadaan po tayo sa pagsubok. Lalo-lalo na po yung pananampalataya po natin. Minsan, kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok o pagsusulit sa ating buhay Krisyano, so minsan po ay nanghihina tayo. 'Di ba? Nanghihina tayo sa ating pananampalataya. Pero sinasabi ng Diyos, kung tayo po mismo ay dumadaan doon sa ganung proseso ng mga pagsubok sa atin, so kanino po ba tayo dapat lumapit? 'Di ba? So sa Diyos lamang po tayo lubos na lumapit. Kaya nga po, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, so yung banal na Espiritu ay siyang nagtuturo po sa atin patungkol po saan? Patungkol po sa pasensya, patungkol sa pagtitiis, patungkol po sa pagtsatsaga, at patungkol po sa ating pananampalataya. Kaya marami po sa Biblia na nauna sa ating mga Krisyano na nagtyaga sila at nagtiis sila sa kanilang pamumuhay. Di ba po? Yun po mismo yung history ng mga Krisyano noon na una po sa atin. Kaya pinapakita po sa atin ito ni Santiago sa kanyang aklat na yung ating pananampalataya ay wag dapat mawalan po ng pag-asa. Kaya dito sabi po dito sa verse 2, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Di ba po? So sa buhay natin, sabi po ni Santiago, kapag tayo po ay nahaharap sa sari-saring pagsubok, gawin po natin itong may kagalakan. Gawin natin itong buong pusong may kagalakan. Hindi po pwede, hindi po maaari na sumurinder lamang po tayo. Kapag tayo po mismo ay sumurinder sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, sino po ang talo? Tayo po mismo ang talo. Sinusuko po natin yung kunting pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Kaya sino po ang natutuwa po dito? Si Satanas po ang natutuwa kapag tayo po mismo ay tumigil at sumuko na po sa ating pananampalataya. Kaya maraming mga pinagdadaanan po tayo. Simulan nang tayo ay naligtas. Di ba? Alam ko po na iba't ibang pinagdadaanan ng bawat Kristiyano. So minsan may kaparehas, so minsan iba-iba po tayong pinagdadaanan. So ang pagsubok na yan, nangyayari po yan sa atin dahil yun po mismo ay maging kagalakan ng ating pananampalataya. Di ba po? So kung wala tayong pinagdadaanan sa ating buhay, so maaari makakalimot na po tayo sa Diyos. Makakalimot na tayo lumapit po sa Kanya. Kaya ibinigay ito sa atin para tuwirin tayo, para mas lalo pa po tayong lumapit po sa Kanya. At hindi po maputol
yung ating relasyon po sa Panginoon. Kaya ang pagsubok sa buhay, kailangan mahabang pasensya. No? Mahabang pasensya. Di ba po, yung mga nanay dito, yung mga magulang, so, simula ng isinilang ang ating mga anak, so mahabang pasensya nakasama po natin sila, di ba? So marami pong mga nangyayari sa buhay po nila at pinagdadaanan din po nila yung mga kahirapan sa buhay hanggang sa makatapos po sila sa pag-aaral. So mahabang panahon. Kaya dito, sa verse 3, sabi po dito, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Sabi dito, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So mahalaga yan. Kaya ang maraming pagsubok ay naghuhubog po sa atin ng pagtitiwala at hinuhubog po tayo sa ating pananampalataya. Yun po mismo yung pagsubok na kailangan nagbubunga po ito ng pagtitiis. So alam po natin, di ba? So mamaya ay pag-aralan po natin yung patungkol po sa pagtitiis ni Job. So sa buhay po ni Job, di ba maraming mga trials na nangyayari po sa kanyang buhay. So hindi po nawala yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala po sa Diyos. Di ba po? So hindi po siya nawala ng pagtitiwala po sa Diyos. Kaya bakit sinusubok ang ating pananampalataya? Simulan ng tayo ay na-save. So dahil marami tayong pag-aari sa buhay Kristiyano. No? Kagaya ni Job, marami din po siyang pag-aari. Marami rin po siyang pag-aari. Kaya tayo, ganun din. So marami din po tayong pag-aari habang tayo ay nabubuhay sa Panginoon. Kaya tayo ay naligtas dahil hindi pa po tayo, dahil tayo ay naligtas dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Di ba, simula nang tayo naligtas, hindi pa tayo perpekto. Di ba, nakakagawa pa rin po tayo ng kasalanan sa harapan po ng Diyos. So, hindi pa po tayo perpekto. Kahit kasama na po natin yung Diyos. Kahit yung mga apostol noon, di ba, si Pedro, kahit kasama niya ng Panginoong Hesukristo, so marami pa rin po siya nakagawa ng kamalian sa harapan po ng Diyos. Kaya lahat tayo ay hindi pa po tayo perpekto. Kaya tayo po mismo ay sama-sama nakikinig ng salita ng Diyos dahil yun ang kailangan po natin para matutunan at matugunan po natin yung pangailangan spiritual. Diba? Kaya tayo ay nagsama-sama sa pagtitipon simula nang tayo ay naligtas. Kaya ang mga tao po, sa panahon po natin ngayon, so nagtitiwala po sila sa pera. Sa panahon po natin ngayon, hindi sila nagtitiwala po sa Diyos. Nagtitiwala sila sa kanilang sariling kakayahan, kalakasan, at yung kanilang buhay ay doon lamang po nakatuon at doon lamang po sila kumukuha ng kalakasan. Pero yung isang Kristiyano, alam po natin na kailangan natin kumuha ng kalakasan sa Diyos, hindi po mismo dito sa sanlibutan. Kaya yun po mismo yung kailangan ng isang Kristiyano para malampasan ang lahat ng mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Pero sa kabila ng yan, so yung Diyos po mismo ay nariyan para turuan po tayo kung paano po maging matibay po yung ating pananampalataya. Kaya tayo po ay tinuturuan po tayo ng Diyos dahil nakakagawa pa po tayo ng kasalanan sa kanyang harapan. So yung kasalanan na yan ay bitag po yan sa atin bilang isang anak po ng Diyos. Bitag po yan sa atin. So kagaya po ng mga Israelita, di ba po? Sila po mismo ay nakakagawa din po ng kasalanan sa harapan po ng Diyos, ay naging bitag din po yun sa kanila. Di ba? So simula po nung tinawid sila ng Diyos sa dagat na pula at habang naglalakbay po sila sa ilang, so marami rin po mga trials na nangyayari sa kanilang buhay bago sila makarating po doon sa Kanaan. Di ba? So yun po mismo ay nangyayari din po sa ating buhay Kristiyano. Kaya yung takbuhin ng buhay po natin ay huwag po tayo mawalan po ng pag-asa. Kailangan meron po tayong pagtitiis na nangyayari sa buhay po natin. Kaya sa Hebreo, chapter 12, so tingnan po natin Hebreo, chapter 12. Hebreo, chapter 12. Verse 1. Hebreo chapter 12, verse 1. So sabi po dito, kaya't yamang
napapalibutan tayo ng mga gayong kakakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing nilagay sa harapan natin. So sabi dito, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin. So, yung kasalanan na inilagay sa harapan po natin, so yun po yung bitag sa atin para maaari matisod tayo, maaari hindi tayo magpatuloy sa ating buhay Kristyano, pero kailangan po natin yan pagtiisan. Pagtiisan po natin sa ating buhay Kristyano habang tumatakbo po tayo. Kaya sabi dito, at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. So habang naglalakbay tayo, sa buhay Kristyano po natin, so marami po diyang bitag. Di ba? Marami pong bitag sa harapan po natin na kailangan kayang-kaya po natin itong lampasan. Huwag po tayong sumuko. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay hindi po siya sumuko sa lahat ng pinagdadaanan po niyang bitag din sa kanyang buhay nung siya ay nabubuhay po dito sa mundong ito. Kaya lahat tayo dapat kapag dumadaan tayo sa sitwasyon na ito, so dapat huwag tayong mabalisa sa lahat ng takbuhin natin sa buhay. So kahit tinutuya tayo sa ating pananampalataya, so dapat pagtiisan po natin ang lahat ng iyon. Minsan po kasi, sa mga hindi mananampalataya, nakakarinig tayo ng hindi magandang pananalita. Tama po ba? Kaya minsan sinasabi po nila, simula nang sumali ka dyan, so marami na ang nawala sa iyo. Pero bakit totoo ba dyan yung Diyos ninyo? Totoo ba yung Diyos na sinasamba ninyo? Tama po ba? So yun po ang hindi nila nalalaman kung bakit maraming mga trials na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Kung bakit maraming trials na nangyayari po sa atin. Kaya kailangan, ang lahat ng yun ay pagtiisan natin dahil sa bandang huli, tayo din po ang tatamasa ng pagtatagumpay na pinagtitiisan po natin. Kaya kailangan malampasan po natin yung pagtitiis na ito. Kaya sabi po dito, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing nilagay sa harapan natin. Diba? Ang Panginoong Jesucristo, alam natin 3 beses po siyang tinukso. And then, binugbog siya. Marami siyang na pinagdaanan na trials din sa kanyang buhay, pero nilampasan niya po ang lahat ng iyon. Kaya ganun din po sana, lahat tayo hanggang sa huli ay malampasan po natin yung mga nangyayari po sa ating buhay. Kaya sa awit 37, awit po 37, verse 1 hanggang 3, awit 37, verse 1 hanggang 3, sabi po dito, huwag kang mabalisa dahil sa masasama, huwag kang managhili sa mga masasama ang gawa, sapagkat sapagkat gaya ng damos sila'y dagling maglalaho at gaya ng luntiang halaman sila'y matutuyo. Verse 3, basahin po natin. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Kaya sabi dito, sa verse 1 and 2, nakikita natin, huwag kang managhili sa mga masamaang gawa. So, ibig sabihin, huwag tayo doon tumutok at huwag tayo doon manatili sa ganong gawain. Verse 2, sapagkat gaya ng damo sila'y dagling maglalaho. Madali po sila maglalaho at gaya ng luntiang sa halamanan, sila ay matutuyo. Diba po? Yung buhay po nila, yung mga taong hindi mananampalataya, so madali po silang matuyo o madali po silang maglalaho. Pero tayo, madali man tayong maglaho dito sa mundong ito, pero sa kabila, tatamasain natin yung buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa verse 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan. So marami tayong kailangan gawin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo habang tayo ay nabubuhay po sa mundong ito. Kaya sabi niya, upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Ito po mismo, yung plano po ng Diyos, habang tayo po mismo ay
papunta sa kanyang kaharian. Kaya kahit si David po, di ba? Marami po siya, habang tumatakbo po siya, marami siyang mga trials na nangyayari po sa kanyang buhay. Pero bandang huli, napagtatagumpayan niya rin po ito. Di ba? Maraming mga pagsubok na pinagdadaanan po niya, pero nalampasan niya po ang lahat ng ito. Kaya dito, verse 7 at verse 8, sabi po dito, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. So tanong ko po sa inyo, matyaga po ba kayong naghihintay sa Panginoon? Ha? So, parang kukunti lang nagtsatsaga sa paghihintay ng Panginoon. Sumusuko na po ba kayo sa lahat ng mga pagsubok? Wala po bang pagtitiis na nangyayari po sa inyo? So, kailangan meron pong pagtitiis, pagtsatsaga na nangyayari po sa atin. Kaya sabi niya, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay. Dahil malapit na pong pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghintay lamang sa kasamaan. Kaya ito po ang lahat ng ito, sinasabi ng Diyos, so iwasan natin ang pagkagalit, iwasan natin ang pagkapuot. So minsan po kasi, kapag dumadaan tayo sa mga trials sa ating buhay, so, kamusta po yung puso po ninyo? So, minsan, kapag may kumakausap sa atin, minsan sinasabi natin, huwag mo nga akong kausapin. Tama po ba? Huwag mo nga akong kausapin. So, kapag may pinagdadaanan tayo, so minsan nagmumukmuk tayo sa isang tabi na lamang na hindi tayo gumagawa ng paraan para ito ay malutas. So, huwag po natin itong gagawin. Kaya sabi niya, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan. Kaya sabi dito, manahimik ka sa Panginoon at matyaga ka maghintay sa Kanya. Yun po mismo sinasabi po sa atin. Kaya bakit kailangan natin na mayroon pong pagtsatsaga? Ano pong kailangan po natin? So maaari tayo ay, kapag wala po tayong pagtsatsaga sa ating pananampalataya at pagtitiis, so maaari tayo po mismo ay mabigo tayo bilang isang Kristiyano. Maaari mabigo po tayo bilang isang Kristiyano. So, gaya sa mundong ito, so maraming mga bagay na dapat pagtiisan. Di ba po? Marami tayong bagay na pagtiisan po dito sa mundong ito. So, kung hindi tayo marunong magtiyaga, so maaari yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, mabibigo tayo doon kung wala po tayong pagtitiyaga. So, marami po ngayon sa panahon po natin ngayon, dumadaan sa mga trials sa kanilang buhay. Pero, hindi po sila lumalapit po sa Diyos. Sumusuko po kaagad sila. Nalilimutan nila yung araw ng Panginoon. Nakakalimutan nila yung banal na gawain para po sa Diyos. So, yun po mismo ang nangyayari po sa mga Kristiyano. Kaya, so kailangan marunong po tayo maghintay sa Panginoon. Marunong po tayong magtiis. Kaya, wag natin gayahin po si Saul. So, si Saul po, hindi po siyang nagtiis, di ba? So sinabi ni Samuel, maghintay ka sa loob ng 7 araw bago ka maghandog o mag-alay. So doon po mismo, nung time na yon, hindi po dumating si Samuel. Hindi po siya dumating yung time na yon. So ano po nangyari? Si Saul po mismo ang nag-alay. Gumawa po siya mismo ng handog para sa Panginoon. Yun po mismo ang wala po siyang pagtitiis. So tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 13, verse 8. Unang Samuel, chapter 13, verse 8. So sabi po dito, siya'y naghintay ng 7 araw ayon sa panahong itinakda ni Samuel. Ngunit, si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal at ang taong bayan ay nagsimulang humiwalay kay Saul. So ito po mismo. So hindi sabi ni Samuel, so maghintay ka doon sa loob ng 7 araw. Pero ano po nangyari? Sinasabi po dito, ngunit si Samuel ay hindi dumating sa Gilgal at ang taong bayan ay nagsimulang humiwalay. Kaya verse 9, kaya't sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin.
at ang handog pangkapayapaan at kanyang inialay ang handog na sinusunog. Sino pong gumawa? Siya po mismo ang gumawa. Pero alam po natin, sa mga Israelita, so yung pari lamang, yung itinakda lamang po ito ng Diyos ang kailangan gumawa. Para ano? Para hindi po magkamali. Pero si Saul, hindi po siya naghintay. Talagang, sabi niya, dalhin niyo dito yung handog na alay at ako ang gagawa. Pero wala siyang karapatan na yun ay gagawin. Tama po ba? Ang kulang sa kanya, yung pagtitiis, pagtsatsaga. Yun po yung kulang po sa kanya. Kaya verse 10, pagkatapos niyang maialay ang handog na sinusunog, si Samuel ay dumating, lumabas si Saul upang salubungin siya at batiin. Diba? So yun po mismo. Hindi siya marunong magtiis. Hindi siya marunong maghintay. Kaya tayo rin, kapag dumadaan tayo sa ating pagsubok sa ating pananampalataya, so dapat marunong po tayo magtiis kung kailan ito malalampasan yung pagsubok na dumating po sa atin. Kaya kagaya nito ni Saul, so hindi siya marunong magtiis. Hindi siya marunong maghintay. Di ba? So naiinip po ba kayo yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? Ha? So dapat marunong po tayo magtiis at marunong din po tayo maghintay. Kaya verse 14, sabi po dito, ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan sapagkat hindi mo tinupad ang iniuutos ng Panginoon sa iyo. So tingnan po natin, maliit na bagay na ginawa po ni Saul, pero ang Diyos po mismo naghahanap kaagad ng kapalit ni Saul. So alam po natin na ang kapalit nito ay si David, yung kapalit po nito. Kaya dito po mismo sabi, ang Panginoon ay humanap ng isang lalaki ayon sa kanyang sariling puso, itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan. Sapagkat hindi mo tinupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Kaya kailangan dito, hindi siya marunong magtiis. Walang pagtsatsaga sa kanya. Meron pong mga tao, meron po din pong mga Krisyano na wala rin pong pagtitiis, wala rin pong pagtsatsaga. So dapat meron po tayo noon. Kaya sa aklat po ni Santiago, kung mababasa po ninyo, so yung buhay natin, kailangan natutunan natin yung pagtitiis at pagtsatsaga. Kaya, kagaya po ng isang magsasaka, di ba po? Kagaya ng isang magsasaka, marami din po siyang pinagdadaanan bago magtanim ng halaman. Di ba po? Kaya, Santiago chapter 5, so tingnan po natin, Santiago chapter 5. Santiago chapter 5, verse 7 hanggang 8. Santiago chapter 5, verse 7 hanggang 8. So, basahin po natin ng sama-sama. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. So, kagaya nito, di ba? Ang isa pong magsasaka, so marami po siyang proseso sa pagtatanim. Di ba? Nagbubungkal ng lupa, and then, lalagyan po ng tubig para lumambot po yung lupa, and then, araruhin ulit. Di ba? Araruhin ulit, and then, doon na po siya magtatanim po ng kung ano man po yung gusto niyang itanim. Lalo-lalo na po yung pagtatanim po ng palay. So maraming proseso, di ba? Tatanggalan mo pa ng damo, and then araruhin mo pa, lagyan mo pa ng tubig. Kaya ganoon din po yung buhay at pananampalataya ng isang Kristiyano. Kaya sabi dito, maging matyaga kayo. Maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. So, ganun din po dapat ang isang Kristiyano na dapat marunong din po magtiis. Kaya, and then, pagkatapos po nito, di ba, hindi pa doon nagtatapos yung buhay ng isang magsasakang nagtatanim, di ba?
Pagkatapos niyang itinanim, doon po mismo maglalagay pa po siya ng pataba. So habang lumalaki, lilinisan niya pa ito ulit hanggang maging maganda po yung bunga. Kaya kailangan, lagyan din po ito ng tubig, di ba? Nagdidilig. So ganun po maraming mga proseso. Kaya ganun din po sa ating buhay Kristyano. So yung puso natin, inaararo po ito at tinataniman po ng bagong halaman. Yun po mismo yung salita po ng Diyos na kailangan ay tanggapin natin yung ibinabahagi sa atin ng Diyos. Taniman natin, alagaan natin yung itinanim sa ating puso. Bakit? Bakit ito kailangan? Kaya dito, sa verse 8, sabi dito, maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kailangan matyaga rin kayo. Matyaga rin kayo. Saan? Kailangan yung puso po natin ay marunong po ito magtiis, marunong maghintay, may pagtsatsaga ito. Kahit anumang pagsubok na nangyayari sa buhay. So dito, habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoong Kristo, so marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay natin. Di ba? Kaya yung farmers po, ganun din. Habang siya po mismo ay nagtatanim at malapit na po yung kanyang pag-harvest, di ba? May bagyo na naman na dumarating. Mga pagsubok na naman na dumarating po sa kanya. Kaya minsan, yung mga farmers po natin ay nalulugi. Tama po ba? Kapag dinadaanan po ito ng bagyo. Pero, nawawalan po ba siya ng pag-asa? Hindi po siya nawawalan ng pag-asa. Ano po ulit ang ginagawa niya? Pilit niya ulit itong binabangon ulit. Di ba po? Pilit niya ulit itong binabangon. Kaya sabi po doon ni Job sa Job chapter 24 verse 1, at bakit hindi nakikita ng mga nakakilala sa kanya ang kanyang mga araw? Bakit? Bakit hindi maraming mga tao na hindi nakakilala sa ginagawa po ng Diyos? Bakit maraming mga tao? Dahil busy sila sa mundong ito. Kaya minsan, ang nakikita lang ng isang Kristyano, tayo po mismo, ang nakikita lang po natin, minsan, yung ikabubuti. Di ba? Yung ikabubuti na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Kapag dumating na po itong mga trial sa buhay, so sumusuko ka agad. Di ba po? Walang pagtitiis at walang pagtsatsaga. So kailangan meron po tayong pagtitiis at meron po tayong pagtsatsaga. Kaya pinapakita sa atin ng Diyos, spiritually, kung saan po dapat ang isang Kristyano tumuon ang kanyang puso at kanyang isipan. Kaya yun po mismo na magkaroon po ng pagtitiwala sa salita po ng Diyos. Di ba? Magkaroon po tayo ng salita na natili sa ating puso. Kaya tingnan po natin, di ba si Moises? Si Moises po mismo, noon siya po mismo, nakikita niya doon sa Egypt, na binubugbog yung kanyang kababayan, so ano pong ginawa po niya? Di ba? Pinatay niya po ito. And then umalis po siya patungo pong Midian. Naging palaboy-laboy po siya hanggang nagkaasawa po siya ng isang Midian. Di ba po? So doon po mismo, ilang taon po siya naghintay at nagtiis na nakikisama sa ibang mga lahi. Ilang taon po siya? So tingnan po natin sa Gawa, chapter 29. Sa Gawa, chapter 29. Gawa, chapter 29. Sorry po. Sorry po. Balik po tayo doon sa Santiago chapter 5. Santiago chapter 5. So, sabi po dito, verse 7, sabi po dito, kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay natin
hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya ay nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. So, yun po mismo, ay si Moises po mismo ay naghintay po siya ng pag-alagala po siya doon. So, humiwalay po siya sa kanyang mga mahal sa buhay ng 40 years. So, naghintay po siya ng ganong katagal. Pero, yung Diyos po mismo ay gumawa po ng paraan para manumbalik po siya doon sa kanyang mga kapatid. So, dahil yung kanyang mga kababayan ay maraming mga kahirapan na nangyayari po doon sa bansang Ehipto. Marami pong nangyayari po sa mga trials doon sa bansang Ehipto. Di ba po? Kaya doon po mismo ay nakita po natin at nalaman po natin na yun po yung panalangin po ng kanyang mga mahal sa buhay. No? Kaya si Moises, siya po mismo ang pinadala doon para siya po mismo ang magtatanggol at ililigtas niya yung kanyang bayan doon sa pang-api ng mga taga Ehipto. Kaya alam po natin na sa panahon po natin ngayon, so marami pong mga nangyayari na sa panahon po natin ngayon, yung mga tanda na ibinigay po ng Panginoong Hesukristo. So baka sabihin po ninyo, lahat nangyayari na, pero bakit wala pa rin dumarating ang Panginoong Hesukristo? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa po bumabalik? Ano po ang hinihintay po natin? Alam niyo po ba kung ano po yung hinihintay po natin? So tingnan po natin sa Roma chapter 11. Sa Roma chapter 11, Roma chapter 11, verse 25. Roma chapter 11, verse 25. So sabi po dito, upang kayo'y huwag magmarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang sa makapasok ang buong bilang ng mga hintil. So ano pong inihintay? Yung bilang ng mga maliligtas. Yun na lamang po ang inihintay hanggang para dumating po ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po mismo ay tuloy-tuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po tayo tumitigil sa pagkakandak mo ng Bible seminar o pagbabahagi po ng salita ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya ganun po ang hinihintay po natin, yung bilang na lamang po ng mga hintil. Dahil yung tanda na ibinigay ng Panginoong Hesukristo ay nangyayari na po sa panahon po natin ngayon. Kaya kailangan marunong po tayong magtiis sa buhay po natin. So, tingnan natin yung aral doon po sa buhay po ni Job. So, dalawa po yung pag-aralan po natin. Yung buhay ni Job at saka buhay po ni Jose. Kaya bakit isinulat po ito na maging halimbawa? Yung buhay po ni Job, para po ito sa atin. Kaya Santiago chapter 5, punta po tayo ulit. Santiago chapter 5, verse 11. Santiago chapter 5, verse 11. Santiago chapter 5, verse 11. So basahin po natin. Tunay na tinatawag nating mawapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At inyo nakita ang layunin ng Panginoon kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. So sabi dito, tunay na tinatawag nating mapalad ang mga nagtitiis. So, sabi dito, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. So, alam po natin yung buhay na nangyari po kay Job. Di ba? Mayaman po siya, marami siya mga ari-arian na sa kanyang buhay. So, tingnan po natin yung kwento ni Job sa Job chapter 1. So, tingnan po natin sa Job chapter 1. Job chapter 1, verse 1 hanggang 3. So, sabi po dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan.
may sinilang sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya ay mayroong 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, 500 magkatuwang na baka, 500 babaeng asno, at napakaraming mga lingkod. Kaya't ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga taga-silangan. So sabi dito, nakikita natin yung kayamanan po ni Job. Di ba po? Si Job po, may takot po siya sa Diyos. Kaya kapag yung mga anak po niya ay nagdiriwang, so agad-agad, kinabukasan, si Job po ay nag-aalay po ng handog, pangkasalanan. Yun po yung kanyang ginagawa. Nag-aalay po siya ng hayop para sa kasalanan na nagawa ng kanyang mga anak. Yun ang matuwid sa harapan po ng Diyos. Kaya dito si Job po mismo ay nagkaroon po siya ng takot sa Diyos. Sana tayo din ay magkaroon din po tayo ng takot po sa Diyos habang nabubuhay po tayo dito sa mundong ito. So tingnan po natin yung kanyang pagsubok sa buhay. So dito po mismo sa Job chapter 1 verse 13 hanggang 19, so ito po yung pinagdadaanan po ni Job, di ba? So lahat po ng kanyang kayamanan ay nawala po ito. Di ba yung kanyang mga anak, lahat po ay namatay. And then lahat ng kanyang pag-aari, ito rin po ay nawala po sa kanyang buhay. Nawala po sa kanyang buhay. Kaya doon po mismo, ano pong ginawa po ni Job? Pinupuri pa rin po niya yung Diyos. Kaya doon po mismo nakita niya na lahat ng kayamanan sa mundong ito ay parang walang saysay kapag ang isang tao ay namatay na. Kaya nga naisulat niya po ito, di ba? Sa Job chapter 1 verse 21 hanggang 22, sabi po niya, sinabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat na ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Kaya dito mismo nakita ni Job, kahit anong yaman mo sa mundong ito, lahat ito ay walang saysay. Kaya anong sabi ni Job? Isinilang ako na hubad sa mundong ito, babalik akong hubad sa harapan ng Diyos. Kaya naisulat niya po ito. Sabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon. Di ba po? Wala siyang kahit anong dala na kayamanan sa mundong ito. Doon na po mismo niya napagtanto na ito pala ang buhay ng isang tao. Kahit anong yaman mo sa mundong ito, maging walang saysay ang lahat ng ito. Di ba? Kaya lalo-lalo na sa panahon po natin ngayon, pag may pera ka, marami kang, marami kang kaibigan. Tama po ba? Kung wala kang pera, may kaibigan ka ba? Wala kang kaibigan. Tama po ba? Si Job, ano po nangyari? Lahat parang itinakwil po siya. And then nagkaroon po siya ng sakit. Di ba? Miserable ang nangyari po sa kanya. Kaya dito, chapter 2, verse 7, ano po sabi dito? Chapter 2, verse 7 hanggang 8, kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at ilagyan si Job ng mga nakakapinsalang bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Diba? So tingnan po natin, miserable po yung kanyang pinagdadaanan. Nawala na sa iyo lahat, pamilya mo, kayamanan mo. Hindi nagkaroon ka pa ng sakit. Lahat ng katawan mo, nagkaroon ng bukol. Kaya ano kayang pakiramdam nito? Tama ba? Parang yung kagaya na tinatawag sa atin na parang binagsakan tayo ng langit at lupa. Di ba po? So ito po ang pinagdadaanan po ni Job. Pero nagsumuko po ba siya? Hindi po siya sumuko. Di ba? Kaya dito, verse 9. What is the purpose of our life? Ano pong layunin ng ating buhay? Only one purpose. Isa lang po ang layunin. Pagkatapos ay sinabi, Saving those souls. sa kanya, manatili ka pa ba sa iyong pananampalataya? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ito po yung sinabi po ng kanyang asawa. Yung asawa niya parang walang takot sa Diyos. Parang walang takot sa kamatayan. Diba? Yun po mismo sinabi po ng kanyang asawa. Pero, sabi po dito, sa verse 10, ito po yung sagot ni Job, ngunit sinabi niya sa kanya, nagsasalita ka kagaya ng
pagsasalita ng mga hangal na babae, tatanggap lang ba tayo na mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. So nananatili pa rin siyang tikom at nagtitiwala pa rin po siya sa Diyos. So sana tayo din, marami din po tayo mga pinagdadaanan na pananalita sa iba't ibang mga hindi mananampalataya. So dapat yun po ay kailangan nating pagtiisan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ay dito sabi niya, tatanggap lang ba tayo na mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Ito po yung kaunawaan ng isip po ni Job. Kaya ano po ang nangyari? Nagtagumpay po si Job. Diba? Yung kanyang pinagdaanan at nangyari sa kanyang buhay. So yun po mismo ay meron pong kapalit yung kanyang pagtitiis. Diba? Meron pong kapalit yung kanyang pagtitiis. Kaya chapter 42, tingnan po natin, chapter 42. Chapter 42, verse 10. Chapter 42, verse 10. Sabi po dito, at ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at dinubli ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job. So, dito po mismo, nakikita natin na sumari yung kanyang kaibigan na nakakatanggap siya ng hindi magandang pananalita, so idinadalangin niya pa rin. Tama po ba? What is the purpose of our life? Ano pong layunin ng ating buhay? Only one purpose. Isa lang po ang layunin. Yung mga Saving those souls. yung mga I don't want anything but Save those souls, wish you to fight. more than every dream come true. dinubli po niya. Kaya dito, All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. 6,000 kabilyo, 1,000. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Ngayon, meron siya ulit anak. Ilan po? Give me Siya nagkaroon ng Jesus. Are you a soldier of Christ? Kayo po ba ay kawan ni Kristo? Jesus, you can have all this world. You can have all this world. Sabi dito, pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na salinlahi at namatay si Job matanda na at puspos ng mga Saving those souls. pinagkakot ng Diyos yung I don't want kanyang mga apo. Sa una, hindi niya nakita yung kanyang mga apo kasi namatay po lahat. Di ba po? Pero dito po mismo, hindi pinagdamot ng Diyos sa kanya yung kanyang mga apo. Di ba po? So, yun po mismo ang pinagpala po si Job. Pinagpala po mismo si Job. And then, yung buhay din po ni Jose. Di ba po? Nung nakasama niya yung kanyang kapatid, miserable din po ang kanyang pinagdadaanan. Di ba? So, alam po natin na si Jose ay mahilig po siyang managinip. So, doon po mismo, sa panaginip na yon, nagsisilos po yung kanyang mga kapatid. Di ba? Nagsisilos po yung kanyang mga kapatid dahil sa kanyang pagka-interpret ng kanyang panaginip. Pero, yung kapatid po niya, may plano. Ano po yung plano? Plano siyang patayin. Ngunit ang isa niyang kapatid ay tutol po doon sa plano na ito. Kaya ano po nangyari? Noong may dumaan na taga Midianita, ito ay bininta po si Jose.
Kaya si Jose, dinala po mismo sa What is the purpose of our life? at nabili po siya ni Potiphar. No? Ibininta siya sa lupain ng Ehipto at ibinili po siya ni Potiphar. So, si Potiphar po ay isang pinuno ng kapitan ni Paraon. So, pinuno po siya ng kawal. So, doon po mismo ay naging alipin po si Jose. Di ba po? Pinagtiisan niya lahat ang nangyayari po sa kanya. Pinagtiisan niya ang lahat na nangyayari po sa kanya. Kaya dahil dito, si Jose po ay isang magandang lalaki. Di ba po? Kaya nagkagusto po yung asawa po ni Paraon sa kanya. Kaya ano po ang nangyari po doon? So, ayaw ni Jose na magsiping po doon sa asawa po ni Paraon. Kaya siya po mismo ay umalis and then gumawa po ng paraan yung babae para masirahan po ito si Jose. Kaya nagsisigaw siya and then nadakay po si Jose at siya po mismo ay nakulong. So doon po mismo sa kulungan, may kasama po siyang dalawa, di ba? Yung isa po doon ay isang panadero at ang isa ay tagapag-alaga po ng kupa ng Paraon. Pero yun po mismo ay nagkaroon po ng panaginip po yung dalawa. Saving no souls. Hindi nila kaya. I don't want anything but Save lost souls, wish you to fight. more than every dream come true. Doon sa dati niyang trabaho. Di ba? Doon po mismo nakabalik po siya sa dati niyang trabaho. Kaya ano po sabi po ni Jose? Sana sa paglabas mo, alalahanin mo ako. Kaya doon po mismo na naginip po mismo yung hari, wala po mismo makapag-interpret po sa kanyang panaginip. Kaya naalala po nito ng isang tagapag-alaga ng kupa na si Jose ay kaya niyang i-interpret yung kanyang panaginip. Kaya tinawag po ito si Jose. Kaya doon po mismo, nagtiis si Jose sa kulungan at na-interpret niya po yung panaginip po ito ng hari. Kaya nung ito po mismo ay na-interpret niya, ano po ang nangyari? Tumaas po yung kanyang position sa Paraon. Di ba? Tumaas po mismo yung kanyang posisyon. Kaya tingnan natin sa Genesis chapter 41. Genesis chapter 41. Genesis chapter 41. Verse 37 hanggang 38. Genesis chapter 41. 41. Verse 37 hanggang 38. Babasahin ko po. Ang mungkahi ay ikinatuwa ng Paraon at ng kanyang mga lingkod, kaya't sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. So ito po mismo ang nakita po mismo ng Paraon kay Jose. Na siya po mismo ay pinagpala po ng Diyos na kaya mag-interpret po ng panaginip. Kaya dito, verse 41 hanggang 44. Sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng Paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose at siya ay sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya ay pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno at sila ay sumigaw sa unahan niya, lumuhod kayo sapagkat sa gayoy inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi ng Paraon kay Jose, ako ang Paraon at kung walang pagsang-ayon mula sa iyo ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa lupain ng Ehipto. So ano po nakita po natin? Maraming trials na nangyari sa buhay po ni Jose. Pero bandang huli, sa kanyang pagtitiis, ano po ang nangyari? Pinagpala po siya ng Diyos. Di ba? Pinagpala po siya ng Diyos. Sa lahat ng pinagdadaanan po niya, pinagtiisan niya, pinagpala po siya ng Diyos. Ganon din po si Moises, di ba? Hanggang sa pagtitiis niya, bandang huli, pinagpala po siya ng Diyos. Kaya sabi dito, kay Jose, sabi po dito, para sa ikalawang pinakamataas na pinuno. Pumapangalawa po siya sa Paraon. Kaya lahat ng mga tao doon, kapag dumadaan po siya,
ay sumasamba at lumuluhod po sa kanya. Ganun ginagalang po si Jose. Kaya ano po nangyari nung time ng tagutom? Nangyari po ba yung panaginip niya doon po sa kanyang mga kapatid na balang araw ay luluhod kayo sa akin? Yes, nangyari. Tama po ba? Yung time ng tagutom. Nangyari po ito dahil si Jose, hindi po siya nakikilala po ng kanyang mga kapatid. Kaya ito po ay nangyari po sa kanya. Yes, ito po mismo yung pagtitiis na nangyari po kay Jose. Kaya kailangan, tayo po mismo kapag dumadaan po tayo sa pagsubok, sabi ng Diyos, marunong po tayo magtiis. Marunong po tayo magtiyaga. Marunong po tayo magtiyaga. Kaya sa Roma chapter 8, tingnan po natin. Roma chapter 8, verse 28. Roma chapter 8, verse 28. Roma chapter 8, verse 28. So, basahin po natin ng sama-sama. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So, tingnan po natin dito. Sabi dito, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Yes, si Moises, si Job, ano po ang nangyari? Iniibig niya ang Diyos. Diba? Iniibig niya ang Diyos. Si Jose, iniibig niya ang Diyos. Pero ano po ang nangyari? Lahat ng umiibig po sa kanya para sa ikabubuti. Kaya sabi dito, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Lahat ng mga trials na nangyayari po sa atin, malalampasan po natin ito. Malalampasan po natin ito. Kailangan magkaroon po tayo ng pagtitiwala po sa Diyos. Walang ibibigay ang Diyos sa atin na hindi po natin makakaya. Kailangan lahat na nangyayari sa atin, lumapit po tayo sa Kanya. Humiling po tayo sa Kanya. Ang Diyos po ay handang makinig sa Kanyang mga anak sa mga panalangin. Kaya balik po tayo sa Santiago chapter 1. Basahin po natin muli. Ito po ay last. Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4. Basahin po natin ang sama-sama. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na lubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yes, sabi po dito, sa lahat na nangyayari po sa atin bilang isang mananampalataya, kailangan may pagtitiis. Sa lahat ng ito, sabi na walang anumang kakulangan. Lahat na nangyayari po sa atin ay dapat marunong po tayo ito. So, try nyo po basahin yung aklat po ni Santiago. 5 chapter lang po ito. Maganda po ito basahin para sa mga dumadaan sa pagsubok sa kanyang buhay. Kaya sana ay naunawaan po ninyo na sa kabila ng mga pagtitiis natin, ay may bunga po ito. Hindi po ito mawawala ng saysay. May magkakaroon po ito ng bunga kung tayo po ay nagtitiwala po sa Diyos. So hanggang dito lamang, lahat po tayo muko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na sa maiksing oras po, Panginoon, ay sama-sama po kami nagsalo-salo sa iyong banal na salita upang malaman po namin na magkaroon po kaming pagtitiis at pagtitiyaga sa aming buhay Kristiyano kapag kami po ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa aming pananampalataya. Ngunit sa kabila nito po, Panginoon, ay magkaroon po kami ng kagalakan sa pamamagitan po ng iyong pangalan at tulungan niyo po kami na mapagtiisan po namin ang lahat na nangyayari sa aming buhay. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, na yung mga kapatiran na hindi po namin kasama ngayon, naway tulungan niyo po sila na malampasan ang lahat ng uri ng mga pagsubok na pinagdadaanan po sa kanilang buhay. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa sa lahat ng iyong mga gawa para po sa amin.
Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas.